Patong-patong na kahon ng mga pekeng produkto ang nakatambak sa Manila International Container Port ngayon. Kung titignan ng mga ito, halos walang pinagkaiba sa orihinal na produkto. Nasamsam ito ng Bureau of Customs mula sa mga kargamentong galing sa iba't ibang bansa at nakapangalan sa magkakaibang consignee. Ayon sa BOC, nagkakahalaga ang mga ito ng bilyong-bilyong piso at malaking kawalan sa target revenue collection ng pamahalaan. This appears to be branded products. But we found out that these are replica. Meron po ito mga IPR violations. No? Bukod pa sa mga peking produkto, kahon-kahong mga lumang damit din ang nakumpiska ng kawanihan. Hindi maaaring ipamigay ito ng BOC bilang donasyon para sa relief operations dahil hindi tiyak kung saang mga bansa galing ang mga ito. Sa proseso ng BOC, hindi rin maaaring i-auction ng mga ito bagkus kailangang sirain. Yung mga ukay-ukay na tawagin po natin dito sa ating bansa or used clothings. Pinagbabawal po ito ng ating batas. Posibleng meron to mga health hazards. Hindi po to dumaan sa ating quality control. Hindi po natin alam saan bansa ito nanggaling. Makakansela naman ang importation permits at naharap sa paglabag sa batas ng intellectual property rights ang mga sangkot sa pagpupuslit ng mga peking produkto. 785 na importers companies na po ang either na-suspend or na-cancel natin accreditation. Ganun po tayo kaseryoso. In less than a year, ganun po karaming kumpanya na ang tinanggal natin accreditation. Sa tala ng BOC, may mahigit 700 ng mga importation companies ang natanggalan ng import accreditation. Maaari pa anyang umabot sa 1,000 ang bilang ng mga ito dahil patuloy ang paglilinis ng ahensya sa mga importer at broker na sangkot sa smuggling at korupsyon. Makikipagpulong sa mga kumpanya ng high-end brands ang BOC ngayong araw upang masolusyonan ang talamak na bentahan ng mga pekeng produkto. Malinaw na paglabag sa intellectual property rights ang pangungopya ng isang produkto, maging ang pagre-reproduce at pagbebenta nito sa merkado. Kaya naman nakikipagtulungan ang Bureau of Customs sa mga kumpanya ng mga produktong madalas pekein upang mabantayan at mahuli ang mga sangkot sa pagkopya ng kanilang orihinal na produkto. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila.